Malakas ba ang kutob mo na i-appoint si Atisa Manalo from Quezon Province para sa Miss Universe Philippines 2024? O baka naman Miss World Philippines or baka Miss Grand Philippines pala? Marami talaga ang nag-request na magpasample si Atisa Manalo nung nag-host siya sa pageant na yan na i-introduce niya ang kanyang sarili. At ayun na nga, in-introduce niya Maria Atisa Manalo, 26, Quezon Province. O, di ba? So, mukhang malakas talaga ang kutob natin na sasabak pa siya sa isa pang pagkakataon sa National Beauty Pageant. And of course, follow me sa ating Instagram account, The Story of Anthony. Kaya salamat pa sa pag-follow. Introducing Atisa Manalo from Quezon Province. Bago pa siya sumabak sa Binibining Pilipinas, sumali din siya sa mga regional pageants at nanalo. One example is yung Niyugyugan. So nanalo siya doon and marami talaga ang nakapansin sa kanya and hinikayat siya na sumali sa Binibining Pilipinas where she bagged the Miss International Philippines crown, no? Or Binibining Pilipinas International noong 2018. Siya lang naman yung first runner-up ni Catriona Gray. Siguro kung hindi sumali si Catriona Gray during that time, baka siya ang nanalong Binibining Pilipinas Universe. Di ba? So, ngayon, 6 years after siyang sumali sa national pageant, I think baka sasali ulit siya, no? Maybe, siguro perhaps Miss Universe Philippines, tapos baka Miss World Philippines or Miss Grand Philippines, 'di ba? Malay natin kung ano yung pageant, I am not sure kasi medyo mysterious pa yung kanyang pagpapakitang yung paggalaw ng kanyang baso, I should say. Nung nag-submit kasi si Atisa Manalo ng kanyang application sa Binibining Pilipinas, mukhang hindi siya agad napansin kasi si Catriona talaga yung limelight ng Binibining Pilipinas 2018. Kasi alam naman natin na sobrang prepared siya, ang lakas ng dating niya, ang lakas talaga ng chance natin na manalo sa Binibining Pilipinas tapos sa Miss Universe. Kaya lahat ng mga pageant fans sa kanya nakatutok. Pero lingid sa kaalaman ng lahat, meron pang isang reserba. Ayan. So si Atisa Manalo na super diyosa din ang kanyang pagmumuka. O, di ba? Kaya, ayan, nung siguro after nung malapit na ng coronation night, doon na unti-unting nag-blossom yung kanyang face, yung kanyang aura, yung kanyang stage presence. Kaya, doon nila napansin na, pwede. So, pwedeng isabak sa mga ibang crowns na pwedeng pamalit kay Catriona. In any case na, baka malagwak si Catriona Gray, di ba? Tapos, nung nanalo si Atisa Manalo as Binibining Pilipinas International, dito mas lalong umusbong talaga yung kanyang pagka-diyosa. So, very diyosang-diyosa talaga na, wow, ang daming naghumaling sa kanya. Kaya bagay na bagay sa kanya yung Miss International crown kasi very angelic kasi yung dating niya, no? Na yun yung hinahanap ng Miss International, di ba? So, makikita nyo, ang dami niyang mga photo shoots, parang ang linis, napaka-refreshing yung face niya. Tapos, minsan lang tayo na magpadala ng ganyang kadyosa na candidate sa Miss International. Tapos, yung almond-shaped eyes niya, in which I believe yun yung pinaka-asset niya, no? Na, alam mo yun, yung parang pwedeng anime talaga. Tapos, doon naman sa Miss International, so malakas din yung dating niya and at par sila ni Venezuela. Tapos, nung umabot na sila sa may Q&A portion, so okay naman na yung sagot or yung speech ni Atisa Manalo. However, ibang atake ng Venezuela, gumawa sila ng eksena in which na-master na talaga nila yung ganitong klaseng eksena na umiyak. Kasi si Miss Venezuela, tapos birthday pa niya, kaya na-touch niya yung mga hearts ng mga judges. Kaya, anong nangyari? First runner-up ang Philippines, tapos ang Miss International noong 2018 ay Venezuela. At ngayon naman, mukhang nagpaparamdam talaga si Atisa Manalo kasi lately, super active siya sa mga pageants. Ang daming mga pageants na nagiging judge siya o kaya host siya. So, as compared before, I'm not sure correct me na lang if I'm wrong, pero mas visible siya ngayong taon. So, I think baka meron siya mga kasama na hinahasa talaga yung communication skills niya as informal training. Siyempre naman, para naman magkaroon ka pa ng lakas ng loob para harapin yung mga crowd kasi nga, joining pageants is like parang, di ba, humaharap ka sa mga
iba't ibang klase ng tao and hindi lang face-to-face, the whole crowd. Kaya importante rin yung experience sa pag-hosting o kaya sa pag-judge, tapos yung mga fashion shows, yung mga ganyan. Tapos, to improve also your public speaking skills. O, di ba? And then, maliban dyan, parang merong agam-agam na kasama niya ang pambansang trainer ng Pilipinas na si Ian Lawrence. So, ayan, I think aside from improving her communication skills, pati na rin mismo yung kanyang pasarela kasi mukhang, syempre, hindi siya nag-join ng pageants after ng kanyang pagsabak sa Miss International. So, 6 years yon. Kaya medyo matagal, kaya kailangan niya ulit na mag-refresh and improve kung ano yung kailangan niyang i-improve. Tapos, malamang sa malamang, baka magkakaroon siya ng kanyang signature pasarela or signature pose, di ba? Alam nyo ba na after Miss Earth this month, so, meron ulit bagong pageant na aabangan natin. So, eto na yon. Will you be the next Miss Universe Philippines? So, ayan, I think ito pa rin yung crown na gagamitin next year, Miss Universe Philippines 2024. Ayan, by Jewel Mer. Yan yung gumawa ng crown. Ayan, ang ganda, no? Very golden talaga. So, basahin naman natin yung caption. So, Filipinas, who will wear the crown next? If you aspire to be a force for good and you have the dream, dedication, and heart to represent the country, contact our accredited partner in your area to find out how you can be a part of Miss Universe Philippines 2024. Yan, for a list of accredited partners, please contact the following. Ayan. Pero i-censor ko to, baka maano ako sa TikTok. Ayan. Tapos yung email. So, i-blur ko rin yung email kasi ayaw ng TikTok nagre-reveal ng mga personal info. If ever man nasasali si Atisa Manalo sa Miss Universe Philippines, I guess siguro ang the best way possible para sa kanya ay yung appointment by the accredited partners of Miss Universe Philippines sa Quezon Province. And I am not sure kung tapos na yung negotiation, memorandum, mga ganon. And she might be representing Quezon Province or baka may ibang province pa siyang i-represent pala, no? So, abangan na lang natin yon. Pero kung hindi Miss Universe Philippines, baka Miss World Philippines, in which, hinog na rin tayo na magpadala ulit ng super Diyosa na katulad ni Atisa Manalo. Or baka naman, sasabak pala siya sa Miss Grand Philippines. Kasi wala pa tayong crown sa Miss Grand Philippines. Kaya abangan natin kung ano nga ba talaga, kung saan pageant ba talaga siya sasabak, o di ba? So that's it, guys. Thank you sa pagsubaybay sa akin sa mga pageantry vlogs. I hope may natutunan kayo, especially kay Atisa Manalo, especially sa mga bagong pageant fans ngayon. Kasi 6 years ago pa siyang sumali eh. Ayan. Kaya thank you very much. I hope na nagustuhan niyo itong vlog ko. Kaya sana nakarelate din kayo and sana panoorin niyo pa rin yung mga susunod na vlogs ko. Okay? So, thank you so much. Have a nice day and always think positive.